Ayan, good morning mga bossing. Ayan, i-share ko lang po sa inyo kung paano po magiging ligtas yung ating tahanan sa paggamit po ng mga gas na hindi inaasahan na bigla ang sunog. Yes, so nandito po yung mga autorisadong tagapagturo kung paano po magiging safety yung ating tahanan sa paggamit po ng ating mga gas. Ayan, ididimo po sa atin kung paano po nila gagawin. Panoorin lang po natin yung video hanggang dulo para makinabang po tayong lahat. Okay. Good morning sa inyo lahat. So ipapaliwanag ko lang po sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng gas breaker sa regulator. Opo. So sa dalawang pagkakaiba niyan, ang trabaho lang ng regulator is mag-flow lang ng gas, which is mag-regulate lang. Wala siyang control. No? So dito ko na po idadirect ko na agad dito sa aming produkto, which is yung gas breaker. No? Isang bukas, isang pindot para mag-release siya ng gas. Once na wala po siyang hose, hindi po yan magtutuloy-tuloy. Hindi po kagaya ng regulator. No? So, ang gagawin nyo po is kakabitan nyo po siya ng hose. Ngayon, meron na po siyang hose na nakakabit dyan. Pag hindi mo siya pinindot, ma'am, sir, hindi po yan mag-CCD. No? So, ang gagawin mo, magpe-press po tayo ng isa para mag-release po siya ng gas. Ngayon, dito na po tayo sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Opo. No? So kung halimbawa nahugutan ka ng hose, doon mo makikita yung function ng ating breaker. For example, double burner, nagluluto ka, nahugutan ka sa likod, automatic siya, shut off na siya. Automatic po pala sa sir itong breaker na to. Yes, correct. So parang breaker po siya ng kuryente, ano po? So ligtas po talaga siya gamitin. Correct. No, so ang gagawin natin, kung nagkaroon man po ng aberya or troubleshoot sa ating ginagamit, gagawin lang po natin, i-check lang po natin yung hose kung may butas or natanggalan na tayo ng hose. Ibabalik na po natin ulit. Sa pagbalik po natin ng ating installation, kapag hindi po natin ulit siya pinindot, di rin po siya magre-release ng gas. Kasi naandun na po yung lock niya. So pipindutin na po ulit natin, pindot, dito na naman po ulit tayo. No? Sa burner na naman po tayo mag-click sa araw, sa gabi, at sa tanghali. Kahit sa mismong tangke, nabutan ka ng hose. Automatic. Ayun, lock na agad yan. No? So, doon po sa pinakita ko, basic pa lang po yun, pero safety ka na. Sir, may tanong lang ako, sir. Sige. Ano po ba yung pinagkaiba ng hose na itong gamit namin na dati na matigas? At saka yung malambot po na yan na... Kasi, ang pagkakaiba po dito, ma'am, sir, no? Matigas po yung plastic. Opo. So, ito po rubber. So, if ever na magkaroon ng disgrasya sirang plastic, mahirap po natin tupiin. Ayun, hindi siya matutupi. No, hindi siya mafo-fold. No, matigas. Pero sa rubber ka, isang ganyan mo lang, tupi. Cut na ang flow ng gas. Tsaka maski hindi na siya lagyan ng pinakalak dito. Kasi meron na po siyang magnetic fly. Safety po siya, no? Yes. So ang gagawin mo na lang po, no? Ikabit na lang po yung installation. Siguraduhin pong maayos yung pagkakabit para hindi po siya magkaroon ng leaking. If ever man po, automatic mag-shut off lang po si breaker. Ayun. So ang gagawin natin, isang bukas, isang pindot, dito na lang po tayo. Morning. Dito naman po sa tanghali, sa gabi. Ayun. Hindi na po tayo magpapatay-patay pa sa tangke. Okay. For example, nagluluto kayo, nalog lang yung tangke, natumba, automatic, maglalag na din po yan. Ayun. Yung advantage naman ng regulator tsaka sa ano ay yung pagkakaiba. What I mean, sorry. Opo. Sa regulator, hindi po natin nakikita yung timbangan. No, so yung kilo gauge niya kung kumpleto ba sa laman or hindi. At saka bigyan mo kami, sir, ng tip kung ano po yung pinagkaiba o ano po yung dapat nating gamitin. Sa yung 2 burner po yung gamit kasi natuklasan ko po. Yung regulator po namin is pang isang ano lang. Pang single burner. Pang single burner lang. So yung gamit po namin is 2 burner. So mali po pala, delikado po pala yung aming tahanan sa gamit na ito. Ano po yung ano, sir? Hindi po natin makikita yan, sir. Ay. Ayan. Wala po nakalagay dito yung ano. Wala po siya nakalagay dito kung anong nakalagay dito kung pang single or pang burner. So pang single po siya usually. So ayan mga bossing, ipapakita sa atin ni sir yung pinagkaibahan ng regulator at saka itong breaker na kanila pong sinasabi para po safety po yung ating tahanan. So ang regulator po, ang mga ordinary na regulator, meron po siyang arrow sa ilalim, which is yung po susundin natin kung paano natin siya ikakabit. Opo. So kailangan tagilid muna kasi itong first lock, itong second lock. Tagilid muna. Kapag nailock mo ng first lock, saka milalak ang second lock, sabay. Ayun. Tapos balik lang kumaluwag pa and then sabay na naman ulit sila. No? So sa pagkabit ko, sir, no, mga ma'am, sir,
Doon pa lang sa pagkabit ko, bubuksan ko na yung tangke. Ano po yung mapapansin natin? Continuous lang yung gas. Diba? Wala po siyang control. Halimbawa, pagbukas ko, nakaritik agad siya ng leaking, automatic, mag-aapoy na siya. So kapag halimbawa nag-leaking ng ganyan, tapan nyo lang po siya ng daliri nyo, cut na. Ayun, napakasimple lang pala yung gagawin. Yes. Dapat hindi lang tayo matatalantano po. Correct. Tama. Tapos pasingawin mo siya, kung wala na siyang apoy, andin patay sa tangke. Ayan. At saka ito, kadalasan mga sir and ma'am, ito pala dito, sumisingaw po yung pag sira na yung ating tangke. Pulbos lang po yung gagamitin. Yes. Pulbos, hindi kaya sa hindi ko lang po na-video kanina, pero naipakita po ni sir na lalagyan lang po natin dito ng kamay at saka yung pulbo. Saka natin bubuksan, sisirit po yung pulbos. Yes. Ayan, ibig sabihin po nun, sira na po yung ating regulator. Correct. So napakalaki po ng pinagkabahan po nila para po sa safety natin. Dahil ito po yung kanilang gas breaker is maski mabunot po is automatic po siya naglalak siya dito. Napaka-safety po nito. Medyo may kamahalan pa lang po nito mga sir and ma'am. Kaya lang dapat po talaga tayo mag-invest. Po yan dito sa ating pamamahay, hindi po yan luho. No, hindi man yan katulad ng cellphone na kapag nagustuhan natin, bili agad tayo kahit gaano kamahal. Yung safety, ang pinoprotektahan, life and properties. Hindi lang po yung basta lang dito sa bahay. No, kasi kapag nasunugan tayo, back to zero tayo mga ma'am, mga sir. Maigi na ang manakawan, wag lang masunugan, di ba nanay? So ang ma-advise nyo rin sir, dapat yung rubberized po yung gamitin natin. Yes, rubberized po na hose. Para if in case halimbawa na may nangyari, katulad nito, pag halimbawa bibili po sila, ano ba yung dapat sabihin nila? Kung bibili kayo ng hose ma'am, titingnan nyo po lagi, Japan Sakura LPG hose, yung rubberized. Pasabi na lang po doon sa auto supply. Rubberized. Yes. So tingnan nga po natin yung double ply. Double ply po siya. No. Bakit po natin ina-advise yung rubber hose? Kasi po ganito, for example, nagluluto ka and assume, no, naugutan ka ng hose, nag-transfer dito yung apoy, katulad nito. For example, katulad yan, nag-aapoy siya. Ang mainit po dyan sa ibabaw. Ang malaki sa ilalim, pwede mo po siyang i-fold. Ayun. Para mag-cut ang flow ng gas, hindi siya magtuloy-tuloy. Kahit sindahan ko sarap ko, wala na po siya. Wala na siya. No? So saka mo isasara kayo yung tangke. No? Ang pagkakaiba po ng plastic sa rubber hose, hindi natin siya na ipo-fold. Hindi siya na tumitigas. Di bali ng iba yung tumigas, huwag lang yung hose. Ayun. Pero tama po kayo dyan, sir. Ayun. No? So yun lang po ang may papaliwanag. Sana ay nakatulong ako sa inyo sa kahit kaunting idea lamang po. Maraming salamat. Thank you so much po sir sa tip po na inyong binigay. Ayan, maski medyo mahal po itong ating ay talagang mag-i-invest po kami. Dahil importante po sa aming tahanan. Lalong-lalo na po yung aking mother. Siya po yung laging naiiwan dito sa bahay. Di baling mahal. Di baling mawalan ng pera. Wag lang mawalan ng nanay nang dahil sa disgrasya. Ayan, kakabit na ni sir ito. Ito, kakabit na natin para sa kaligtasan ni mother. Dahil para kay sir, hindi importante ang pera. Ang importante ay ang proteksyon ng pamilya. Dahil ang pera, kikitain yan. Pero sir, ma'am, ang tangke po natin, lagi po natin tandaan, ang pagkakamali at ang isang aksidente hindi natin inaasahan. Kaya ang importante po, breaker ang solusyon sa problema natin sa tangke. Dahil ang tangke, hindi po naman masasabi natin na lagi po tayong naglalak. Minsan maiwanan sa natin naka-open yan. Ngayon, ikakabit na po natin yung protection ni sir. Ito na siya. Ayan. Ito, gagamitan natin sir ng kaunting toothpaste para pinakang seal ng ating hose line sa copper tube niya. Ayan. Ayan. Yan sir, hindi na kinagamitan ng clamp. Ayan. Hindi po yan basta mauhugot kasi magnetic rubber siya. Ayan. Pag kinabit sir natin dito, ang ating safety, ayan. Nakabit na po natin kay madam. Ayan na po. Isang pindot. Andito na po yung gas. Ayan. Ayan. Wala na po tayo gagalawin pang iba. Pag magluluto po tayo, dito na lang. Automatic na siya. Pagkatapos sir magluto, dito na lang po kayo magsasara. Ito sir, kahit makalimutan nyo pong isara, maiwanan nyo pong naka-open, wala na po itong problema. 100% po na safety ang pamilya. Unang-una, katulad nyo sir, lagi kayo umaalis ang naiwanan si mother.
Natutuwa ako sir sa inyo kasi pagdating kay mother talagang aware po agad Opo, kayo. Kasi yun ang unang-unang. Isa lang po yung ating nanay. Yan, isa lang ang magulang. Totoo yan sir, isa lang po magulang. Kaya lagi po natin isipin dahil sabi nga tayo, malayo palalakbayin natin ang mga magulang natin. Sabi nga, lagi nandiyan yan sa bahay. Ayan sir, ito na, ikot natin. Ayan. Ganito lang po, pag-instalasyon yan, ipapasok nyo yung hose line sa likuran. Ayan po. And then, ayan, ikakabit sa natin dito. Ayan, ganito lang po ang tamang pag-instalasyon. Ayan po, sasagad po natin ito. Yan po, huwag kayo sir mag-aalala kung kahit wala po siyang clip. Yan po ay hindi po basta mahugot. At in case naman po na magkaroon talaga mahugot o mahatak, meron po tayong gas breaker na lagi pong nakaabang sa disgrasya na pwedeng mangyari sa tangke. Ito na yan sir. Isang open. Madam, ganito lang gagawin mo. Magluluto po kayo. Kaya ito na lang po. Pagkatapos yung madam magluto, kahit di nyo na po patayin sa tangke, okay lang. Pwede rin patayin, pwede hindi. At least po safety na po kayo. Ngayon, ipapasok na po natin sa kanitasan na nanay. Ayan na po. Sir, mayroon po kayong ibinigay sa akin kanina na tip na para makatipid po tayo sa gas. Kasi napansin po ni Sir, yung aming gas is nakadirekta po sa simento. Opo, kailangan. Hindi po pala advisable yan para makatipid tayo sa gas. Ano masasabi mo dyan, Sir? Ngayon sir, kailangan may tabla. Unang-una sir, ang kailangan sa ratas tabla, minsan po namamawis yung tangke natin. Ngayon, kailangan po natin ng tabla para hindi po siya nagmumoist. Unang-una, hindi po tayo nakakamoy ng gas at yung gas po natin medyo makasave po tayo. Kasi ang tangke sir natin, ang chemical po niyan, minsan po namumuo yan. Katulad din po ng mantika sa buti. Na pag malamig po ang panahon, nagiging solid, namumuo, ganun din po ang tangke natin. Kaya mas the best po na may tabla. Unang-una po, iwas din po sa kalawang yung puwit ng tangke natin para hindi po siya nagkakaroon po ng kalawang. Thank you so much sir sa tip na inyo pong binigay.